Movie recap Tagalog here. Magkababata at magkapitbahay sina Ling Xiao at Xiao Tu mula pa noong pagkabata. Matalino pero sensitibo si Ling Xiao at palihim niyang minamahal si Xiao Tu na noong una ay itinuring lang siyang parang nakababatang kapatid. Mapagmahal at maaalalahanin si Xiao Tu at siya ang nagsilbing positibong impluwensya kay Ling Xiao. Ikinukwento ng serye ang paglalakbay nila mula pagkabata hanggang pagtungtong nila ng kabataan, kung paano unti-unting nagbago ang kanilang relasyon mula sa makulit na pagpapaligsahan tungo sa malalim at romantikong pagmamahalan. Pinagdaanan nila ang masasaya at malulungkot na sandali na lalo pang nagpatibay sa kanilang samahan. Nagsisimula ang kwento mula nang ipanganak ang bata, hindi kailanman umiyak kahit minsan. Sinubukan na ng kanyang mga magulang ang lahat at maging ang mag-imbita ng mga taong manggigigil o mananakot sa kanya. Ngunit wala siyang ipinakitang kahit anong reaksyon. Dahil sa pag-aalala na maaaring pipi ang kanilang anak, nagsimulang mawala ng pag-asa ang mag-asawa. Isang araw, may kapitbahay na dumalaw, may dalang maliit na batang babae. Sa mismong sandaling nakita ng bata ang mukha ng babae, bigla siyang umiyak sa unang pagkakataon. Labis ang tuwa ng ina. Dahil sa kakaibang koneksyon ng dalawang bata, nagpasya siyang amponin ang batang babae. Mula noon, tila nakatalina ang kanilang mga kapalaran. Lumipas ang mga taon at lumaki ang dalawang bata na magkaiba. Pinangalan ng Ling Xiao ang lalaki at ang batang babae namang kinahabag-habagan niya mula pagkabata ay si Xiao. Magkaedad sila, ngunit napakatalino ni Ling Xiao kaya napaangat siya sa mas mataas na baitang, samantalang si Xiao ay palaging nasa hulihan ng ranggo sa klase. Kamakailan, kumalat sa paaralan ang mga chismis tungkol sa isang misteryosong grupo na tinatawag na Greenleaf. Palagi silang nanggugulo at tuwing may ginagawa silang kalokohan, naghiiwan sila ng 3 berdeng dahon bilang kanilang marka. Matapos ikwento ang nakakatakot na balita, dali-daling kinuha ni Juan ang kanyang cellphone para tingnan ang mga larawan ng paborito niyang idol upang kumalma. Pero sa sandaling iyon, nahuli siya ng advisor at kinumpiska ang telepono. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang sabihing ibabalik lang ito pagkatapos ng final exams. Gayunpaman, tinupad pa rin ni Juan ang pangako niyang makipagkita sa kaibigan para magpalitan ng souvenir. Nang makita ni Xiao na malungkot si Juan, hindi niya matiis na makita ang kaibigang miserable. Kaya pinahiram niya kay Juan ang sarili niyang cellphone. Wala siyang kamalay-malay na dahil sa kabutihang ito, mapapasok siya sa gulo. Maya-maya, nagpadala ng mensahe si Ling Xiao kay Xiao na huwag na siyang hintayin pauwi pagkatapos ng klase. Ngunit dahil wala ang sarili niyang telepono, hindi ito nabasa ni Xiao. Pagkatapos ng klase, pauwi na sana siya nang mapansin niya ang bisikleta ni Ling Xiao na nakahandusay sa gilid ng daan. May pula-pulang likido sa lupa. Lalo siyang natakot nang makita ang 3 berdeng dahon, ang marka ng misteryosong grupo. Agad niyang naisip na baka in-attack si Ling Xiao at nanlamig ang buong katawan niya sa takot. Dahil sa matinding pag-aalala, mabilis niyang sinakyan ang sariling bisikleta at hinanap ito kung saan-saan. Pagkalipas ng ilang sandali, napadaan siya sa isang milk tea shop. Paalis na sana siya nang biglang harangin siya ng 3 lalaki at tanungin kung gusto niyang sumama sa kanila na bumili ng milk tea dahil may buy one, get one promo ang shop bilang pagdiriwang ng pagsisimula ng taglagas. Samantala, nang lumalim ang gabi at hindi pa rin nakakauwi si Xiao, lumabas si Ling Xiao para hanapin siya. Nang makita niyang ginugulo ng ilang hindi kilalang lalaki ang kaibigan niya, biglang sumiklab ang galit sa loob niya. Yumuko siya, pumulot ng ladrilyo at handa nang sumugod para protektahan si Xiao. Sakto namang tinawag ni Xiao ang pangalan niya kaya napahinto siya. Nang maunawaan na niya ang totoong nangyayari, napabuntong hinina na lang siya sa inis. Para maayos ang sitwasyon, siya na mismo ang nagsorry para kay Xiao at siya rin ang nagbayad ng milk tea para matapos na ang gulo ng maayos. Sa huli, naghiwa-hiwalay sila na parang mga estranghero pero nagpalitan pa rin ng magagandang ngiti. At dahil sadyang mabait, ibinigay pa ni Xiao ang nag-iisa niyang payong sa 3 lalaki. Dahil doon, si Xiao at Ling Xiao ay kinailangang umuwi ng nagtatakbuhan sa malamig na ulan, pareho silang basang-basa na parang 2 munting daga. Habang pauwi, marahang sinabi ni Ling Xiao na kapag may nangyaring ganun ulit, dapat diretsong umuwi si Xiao. Pero mariin ang sagot ni Xiao na palagi niya siyang ipagtatanggol, anuman ang mangyari. Sa narinig niya, bahagyang kumabog ang puso ni Ling Xiao. Napangiti na lang siya at malumanay na sinabing tila nakatadhana talaga silang dalawa at na kung mawala niya si Xiao, baka patayin siya ng nanay niya. Sa sinabi ni Ling Xiao, agad siyang binalaan ni Xiao na huwag magsabi ng ganun. Habang sinasabi niya ito, iniabot niya ang tuwalya kay Ling Xiao. Sa likod ng malambot na tela, unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nila. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Ling Xiao na puno ng mumunting bula ng pag-ibig ang hangin sa paligid nila. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti na niyang nagustuhan ang babaeng kapitbahay na lagi niyang inaakalang parang nakatatandang ate. Marahil mula pa sa unang sandaling nagkita sila, nakatakda na ang kanilang ugnayan, sapagkat bago pa man sila marunong magsalita, sabay na silang umiyak. Mula noon, hindi na sila mapaghiwalay. Sa masinsing pag-aalaga ni Xiao, sinuot ni Ling Xiao ang maliliit na bakas ng sugat na iniwan nito, at unti-unting naging mas matatag, nalampasan ang bawat pagsubok hanggang sa mahubog kung sino siya ngayon. Ngayong junior na siya sa high school, nananatili siyang nangunguna sa klase. Samantala, si Xiao naman na sophomore at kilala sa buong school, patuloy pa ring hirap sa pag-aaral. Sa bagong midterm exams, muli siyang nasa pinakailalim ng ranggo, na ikinagalit ng ina niya, malakas itong nagbagsak ng kamay sa mesa habang pinagagalitan siya.
Hindi pa doon natapos, pati guro ay pinuna ng ina, sinasabing pabaya raw sa pagpili ng mga class officer. Dahil walang gustong magboluntaryo, nagpa siya ang guro na magpalabunutan. Dahil dito, ang top student sa klase ang naging discipline committee member, habang ang chubby na estudyanteng laging huli sa ranggo ang napili bilang study committee member. Mahalaga ang posisyong iyon, kaya halos manganga ang buong klase sa gulat. Habang pinagtatawanan pa ni Xiao ang chubby na estudyante, ipinagpatuloy ng guro ang pagbabasa ng listahan at ibinunyag na ang bagong labor committee member ay si Xiao mismo. Unang beses niya maging class officer, kaya sobra siyang proud. Kahit nang dumating si Ling Xiao, na senior na, para mag-inspeksyon ng kalinisan ng silid-aralan, hindi niya ito sineryoso. Sa kabutihang palad, dumating ang isang senior na babae at naipaliwanag ang sitwasyon, kaya unti-unting humupa ang tensyon sa pagitan nila. Laking gulat ni Xiao nang ituro ni Ling Xiao ang isang plastik na nakasabit sa sanga ng puno at mahigpit na sinabing kailangan bawasan ng puntos dahil lumabag iyon sa patakaran sa kalinisan. Dahil doon, umigting ang responsibilidad ni Xiao bilang labor committee member at nagpumilit siya mismo ang kukuha ng plastik. Pero pagkatama niya nito, nadulas siya at malakas na tumilapon sa lupa. Ilang sandaling hilo, nakatayo rin siya at naglakad palayo. Kahit labis siyang nahiya, natawa na rin siya sa kaabsuruhan ng nangyari. Doon niya napansin na may malaking punit ang pantalon niya. Halos sabay-sabay na nagbiro ang mga lalaking malapit sa kanya. Nang makita yon, hindi nag-atubili si Ling Xiao. Mabilis niyang hinubad ang kanyang jacket, ibinalot ito sa bewang ni Xiao at tahimik na inakay siya palayo. Pag-uwi nila, masiglang ikinuwento ni Xiao sa kanyang ina ang una niyang achievement bilang labor committee member. Sa wakas, natuwa ang ina niya. Nagpapakita na raw ang anak niya ng sense of responsibility, kaya nagdesisyon siyang magluto ng espesyal para ipagdiwang ito. Ngunit nagreklamo si Xiao na hindi daw malinis ang pagkabalat ng patatas at siya na raw ang gagawa. Ilang minuto lang, ang hawak niyang patatas ay naging tumpok ng tuyong tira. Hindi pa doon natapos, pinuna pa ni Xiao ang paraan ng pagbabalat ng bawang ng ina niya. Nang makita ng ama niya na sumusobra na ang pag-ugali ni Xiao, nagalit ito at agad siyang pinalabas ng kusina. Tulad ng inaasahan, tumakbo si Xiao papunta sa bahay ng kanyang adoptive mother at doon nakisabay sa hapunan. Pagkatapos kumain, dala pa rin ang tuwa sa bago niyang posisyon, nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ni Ling Xiao. Agad niyang pinanood kung paano nito pinananatiling malinis ang kwarto, umaasang may makikita siyang ipupuna. Sa una, hindi niya inaasahang may kakaibang bagay siyang matatagpuan, pero nang yumuko siya para silipin ang ilalim ng kama, nakita niya ang isang pamilyar na kahon, ang regalong ibinigay niya noong bata pa sila. Nang makita niya ang nakahiyang ekspresyon sa mukha ni Ling Xiao, agad siyang nakaramdam ng hinala. Agad niyang binuksan ang kahon at nakita ang isang bestida sa loob. Habang nagiging alanganin ang hangin sa paligid, nagulat sila nang marinig ang boses ng adoptive mother niya mula sa labas ng pinto. Tinanong nito kung gusto ba nila ng prutas. Mabilis na sumagot si Ling Xiao ng hindi. Pagkaalis ng adoptive mother niya, napangisi si Xiao. Nagpasya siyang gamitin ang katotohanang may tinatagong bestida si Ling Xiao sa kwarto para pilitin itong tulungan siya. Pagkatapos mag-usap, nakabuo sila ng plano na pasukin ang opisina ng advisor para bawiin ang nakumpiskang cellphone ni Wan. Habang kinakabahan silang pinaplano ang gagawin, may kumatok bigla sa pinto. Si Shihan pala yon. Wala nang pag-aalinlangan, agad siyang isinama ni Xiao sa plano. Tatlo silang nagkakagulo, hindi nila alam na may paparating na panganib. Ilang sandali lang, dumating ang advisor at marahang tinanong si Shihan. Halos matumba sila sa gulat. Pilit nilang itinago ang kaba, pero si Ling Xiao ang pinakamabilis kumilos. Agad siyang kumuha ng pera sa bulsa, iniabot sa guro, at sinabing nakita daw niya ito sa pasilyo. Pagkatapos noon, mahinahong lumabas si Ling Xiao ng silid na parabang walang nangyari. Nakita nila Xiao at Shihan ang ginawa niya, kaya ginaya nila ito para makalusot. Ngunit pagkalakad pa lang nila ng ilang hakbang, mariing tinawag sila pabalik ng homeroom teacher. Dahil dito, tatlo silang natanggal bilang mga class officer, at pinarusahan ng 2 ikot sa field. Pagkatapos ng parusa, napahiga si Xiao sa lupa, hinal na hinal. Pag-uwi niya, tinukso pa siya ng kanyang ina, sinasabing mukha raw siyang pulubi. Lalo pang lumala nang pilitin siyang magdala ng mansana sa bahay ni Ling Xiao bilang regalo. Sa una, nagmatigas at nagmakaawa si Xiao na huwag nang pumunta. Pero sa huli, napilitan siyang dalhin ang kahon ng mansanas. Pagkaabot niya, napabuntong hininga siya sa ginhawa, iniisip na tapos na ang misyon niya. Pero pagtalikod pa lang niya, tinawag siya ni Ling Xiao. Nang makita niyang may hinugot itong cellphone mula sa bag, biglang nagningning ang mga mata ni Xiao. Bigla siyang sumugod, nakikipagbuno kay Ling Xiao para maagaw yon. Ngunit ilang segundo lang, napagtanto niyang wala siyang laban. Agad niyang pinalitan ng iba ang taktika at mumiti ng matamis, sinusubukang palambutin ang loob nito. Natawa at napailing si Ling Xiao sa kakulitan niya. Umupo na lang siya at ipinagpatuloy ang pagsusulat ng kanyang self-reflection report. Lumabas na para maibalik kay Xiao ang cellphone niya, si Ling Xiao mismo ang pumunta sa guro at sinabing may nakapulot daw ng cellphone niya at gusto niyang mabawi ito. Dahil sa kasinungalingang iyon, pinasulat siya ng self-reflection report. Kahit ganoon siya katalino, napagawa pa rin siya ng kabubuhan dahil lang sa taong gusto niya. Kinabukasan, napuna agad ng guro sina Xiao at Wan dahil nagchichikahan sila habang klase. Di nagtagal, abala si Wan sa drawing at ipinatawag sa opisina. May mariing tingin, tinanong siya ng guro kung ano ang iginuguhit niya. Sagot ni Wan, nagdodrawing daw siya ng mga turista. At syempre, kung may turista, dapat may mga tindahan ng pagkain.
Dahil doon, nauwi sila sa maikling debate na ikinainis at ikinapiko ng guro, hindi niya alam kung paano hahawakan ang sitwasyon. Sa huli, napagpasyahan niyang paghiwalayin ang upuan ni Xiao at Wan, isang desisyong parehong maingat at matapang. Sa mahigpit na tingin ng guro, wala silang nagawa kundi yumuko at sumunod. Pero laking gulat ni Wan nang ilipat siya sa tabi ng class monitor, isang estudyanteng seryoso at halatang ayaw may istorbo. Dahil dito, hindi na siya naglakas loob magsalita. Samantala, si Xiao ay pinaupo sa tabi ni Shihan. Habang nagsisimula ang klase, napansin niyang sunod-sunod ang buntong hininga nito. Hindi na siya nakatiis at tinanong kung bakit. Doon nagsimulang magkwento si Shihan. Naiinis daw siya dahil katabi niya ngayon ang mga estudyanteng mababa ang grado. Pero agad din niyang inamin na kahit katabi niya si Xiao, hindi naman maapektuhan ang pagiging top student niya. Sa narinig, napaisip si Xiao kung bakit panay pa rin ang buntong hininga niya. Ipinaliwanag ni Shihan na ang dating target niya ay malampasan si Ling Xiao. Pero ngayong nailipat na si Ling Xiao sa mas mataas na section, bigla raw niyang naramdaman na nawala ang kanyang motivation na makipagkumpetensya. Pagkabukas ni Ling Xiao ng regalo mula sa kanyang ina, nakita niyang set pala ng underwear ni Xiao ang nasa loob. Sandali siyang natigilan bago dali-daling tumakbo para isauli ito. Ngunit nang magkita sila ni Xiao, agad niya siyang tinukso, kaya lalo lang siyang nataranta. Agad namang nagpaliwanag si Ling Xiao na nagkamali lang ang kanyang ina. Habang namimili kasi, bumili ang kanyang foster mother ng cute na damit para kay Xiao at isang sexing damit para sa sarili niya. Sa kasamaang palad, nagkapalit ang dalawang regalo. Sa isa namang eksena sa gym, kinakabahan sina Xiao at ang best friend niyang si Wan habang naghahanda para sa sports event ng paaralan. Nang makita ni Wan na gusot ang suot ng class monitor, mabilis niya itong nilapitan para ayusin. Nagpasalamat ang monitor at mumiti si Wan na para bang wala lang iyon. Sa isip niya, natural lang tumulong dahil magkaklase sila. Pagkatapos ng hudyat ng guro, nagsimulang mag-sit up si Xiao habang humihinga ng malalim. Sa isipan niya, nagbibilang siya at tinatrato itong personal na hamon. Sa huling sandali, nagyakapan sina Xiao at Wan na parang magpapaalam sa mundo. At halos agad, natupad ang masamang hula, may basketball na biglang lumipad at tumama kay Xiao, dahilan para mawalan siya ng malay. Nang makita ito, nataranta si Ling Xiao at dali-daling lumapit para tingnan ang kalagayan niya. Mabuti na lang at hindi malala ang tama. Pero ang pabaya at malamig na paghingi ng paumanhin ng senior na nakatama ng bola ay nagpasiklab ng galit ni Ling Xiao. Hinubad niya ang jacket niya, hindi alintana ang nagulat na tingin ng mga tao, at naglakad papuntang court nang may naglalagablab na determinasyon. Sa gilid, nakatayo si Xiao, pinagmamasdan si Ling Xiao, ang kababata niyang lumaking kasama niya. Doon niya napagtanto na ang batang kilala niya noon ay naging isang taong kaya na siyang protektahan. Kinagabihan, pag-uwi ni Ling Xiao, napansin niyang may kakaiba sa ina niya. May bahid ng kalituhan sa mukha nito kaya siya nag-alala. Nang igiit niya ang totoo, sinabi ng ina na may ipapakilala siyang lalaki sa kanya. Naniga si Ling Xiao. Naalala niya ang ilang araw na nakalipas nang sunduin niya ang ina mula sa trabaho at hindi sinasadyang makita itong sumakay sa kotse ng isang estranghero. Noon pa man, nagsimula na siyang magduda. Pero pinili niyang manahimik dahil alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ina. Simula pagkabata, tanging kaligayahan ng ina ang gusto niya. Kaya handa siyang tanggapin kahit anong desisyon nito, kahit pa may alinlangan siya. Ngunit pagharap niya sa lalaki, nagulat siya. Dating driver pala ito ng kanyang ama. At hindi pa yon ang taong gustong ipakilala ng ina. Ang tinutukoy pala ay ang tunay niyang ama, si Luan. Ngayon, matagumpay na negosyante na ito. Pero para kay Ling Xiao, walang nagbago. Sa puso niya, ang amang matagal nang nawala ay sugat na hindi kailanman gumaling. Para sa kanya, ang taong minsang nag-abandona sa kanila ay isa na lamang estrangherong pamilyar ang mukha. Pagkatapos noon, gumawa siya ng palusot para makapunta sa bahay ni Xiao. Ramdam ni Xiao ang bigat ng nararamdaman niya kaya tahimik niyang pinoprotektahan ang kanyang pride. Para maibsan ang tensyon, nag-aya si Ling Xiao na maglaro silang lahat. Noon na-realize ni Xiao ang isang salita na hindi pa niya narinig mula sa kanya, Dad. Kinabukasan, dumating si Luan sa bahay ni Xiao, may dalang mamahaling regalo. Hiniling niya kay Xiao na tulungan siyang kumbinsihin si Ling Xiao na patawarin siya. Samantala, ipinaliwanag naman ng ina ni Xiao kung bakit umalis si Ling Xiao noong araw. Ayon sa kanya, noong kabataan ni Luan, sinuway nito ang kagustuhan ng pamilya para magsimula ng negosyo. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, nawalan ito ng mukhang maihaharap at hindi nagbalik. Ngayon lamang, nang maging matatag ang kumpanya niya, naglakas loob siyang bumalik kina Ling Xiao at sa ina nito. Matapos marinig iyon, naunawaan ni Xiao na napakahirap magtaguyod sa labas. Ngunit mas lalo siyang naawa kay Ling Xiao, ang batang buwan-buwang naghihintay sa hagdanan para sa kinikilala niyang ama, ngunit kinailangan tanggapin ang masakit na katotohanan na isa lamang siyang batang walang ama. Sa puso ni Xiao, sigurado siya, may gusto sa kanya ang seatmate niya. Kaya ganun ito kalapit sa kanya nitong mga nakaraang araw. Samantala, si Shihan naman ay nagpakitang gilas kay Xiao, hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil gusto niyang higitan si Ling Xiao. Dahil nakikita niyang kakaiba ang pagtrato ni Ling Xiao kay Xiao, nagsimula na siyang maghanap ng paraan para mapalapit dito. Isang araw, dinala ni Xiao si Shihan sa bahay nila. Dahil unang beses niyang bumisita, halatang kabado si Shihan, hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay at paa niya, at panay ang utos niya kay Xiao na hanapan siya ng tsinelas. Sakto namang lumabas ang mga magulang ni Xiao at nagtanong kung sino ang dumating. Magalang na bumati si Shihan, kaya parehong nagulat at nataranta ang pamilya ni Xiao. Siyempre, anak siya ng isang kilalang negosyante.
Nang makaupo silang lahat sa sofa, sobrang tahimik ng paligid na maririnig mo ang bawat kilos ng paa ni Shihan. Hindi napigilan ng ama ni Xiao ang mapangiti, para sa kanya, ang bata ay mukhang nakakatuwa rin naman. Habang abala naman ang ina ni Xiao sa kusina, palihim niyang tinawagan ang ina ni Ling Xiao para sabihang may sumalakay, at pinapunta niya agad si Ling Xiao. Pagsapit ng gabi, nagsama-sama sila sa hapagkainan, puno ng kaba at katahimikan ng hangin. Bahagyang nagbigay ng papuri ang foster mother ni Xiao, sabay sabing malakas kumain si Shihan. Namula si Shihan at hindi alam ang isasagot. Samantala, hinihikayat naman siya ng ama ni Xiao na kumain pa, dahilan para mas lalo siyang hindi komportable. Naramdaman niyang iba ang trato ng bawat miyembro ng pamilya sa isa't isa, parang siya lang ang hindi nababagay doon. Habang kumakain, mas lalo siyang pinagpawisan, para bang nakaupo sa mga tinik. At nang purihin pa niya ang luto ng foster mother ni Xiao, hindi na nakatiis si Ling Xiao. Sa malamig na tono, sinabi niya na kung magpapatuloy si Shihan sa pagkain ng ganoon, baka hindi na siya makakakain uli sa susunod. Agad siyang sinaway ng ina ni Ling Xiao at inutusan na magsandok ng kanin, sabay paalala na huwag hayaang si Xiao ang gumawa ng lahat. Nang tumayo si Ling Xiao at sinunod ang utos, pinuri siya ng lahat sa mesa dahil sa pagiging maalalahanin at masipag. Lihim na napangiti si Ling Xiao sa mga papuri. Pero hindi rin papatalo si Shihan. Bigla siyang tila nabuhayan ng loob at nag-volunteer na maghugas ng pinggan at maglinis ng bahay. Napabilib ang lahat, isang mayamang binata na handang gumawa ng gawaing bahay. Sa mga kilos ni Shihan, malinaw na malinaw ang kakaibang kompetisyon nila ni Ling Xiao. Sa puso ni Xiao, mas lalo siyang nakumbinsing gusto talaga siya ni Shihan. Nahihiya lang itong ipakita ng diretsahan. Kinaumagahan, si Xiao pa mismo ang nag-imbita kay Shihan na lumabas. At si Shihan naman, todo paghahanda para sa unang lakad nila. Ngunit ang napili ni Xiao na puntahan ay medyo delikado pala. Dahil sa kaunting gulo at saglit na suntukan, paika-ika nang ihinatid ni Shihan pauwi si Xiao. At sakto, nakita sila ni Ling Xiao mula sa hagdanan. Binalaan niya si Xiao na may sariling motibo si Shihan sa paglapit sa kanya. Pero inosenteng sagot ni Xiao, naniniwala siyang may gusto talaga si Shihan sa kanya. Sa susunod na klase, palihim pang lumipat si Shihan ng silid para makita lang ang babaeng gusto niya. Kahit may kantiyawan pa siyang narinig mula sa ibang estudyante, kampante siyang pumasok. Biniro pa ng kaibigan ni Xiao na mukhang nagbabalak si Shihan na mag-asawa sa klase nila. Napalingon si Xiao kay Wan at mabilis na umiling bilang pagtanggi. Ngunit patuloy pa rin ang tamis ng ngiting dala ni Shihan, kaya tuwang-tuwa si Wan at masiglang nakikipagkwentuhan hanggang bigla na lang nawala ang kanyang ngiti. Parent-teacher meeting pala ngayon at mababalang ng score ni Wan sa exam. Natakot si Wan na malaman ng kanyang ama, kaya nagsinungaling siya at sinabing maantala ang meeting ng 2 oras. Umaasa siyang pagdating ng kanyang ama, tapos na ang meeting. Samantala, abala ang mga magulang ni Xiao kaya hiniling nila sa ina ni Ling Xiao na siya na ang pumalit sa kanila. Pagkaupo niya, napansin niyang may isang babaeng papalapit, mukhang elegante at may dating. Nang malaman niyang ito ang ina ni Shihan, agad niyang naisip na dapat niyang suportahan si Ling Xiao ng palihim. Sinabi ng ina ni Shihan na palagi raw binabanggit ni Shihan si Xiao sa bahay. Ayaw magpatalo ng ina ni Ling Xiao, kaya sinabi niyang matagal nang magkaibigan sina Xiao at Ling Xiao mula pagkabata. Payapa namang sagot ng ina ni Shihan na deskmates sina Xiao at Shihan, kaya mas malaki ang tsansang magkaroon sila ng espesyal na damdamin sa hinaharap. Ilang sandali pa, dumating ang advisor at inanunsyong na ilipat na si Shihan sa science class. Pagkarinig nito, na-realize ng ina ni Shihan na mali pala ang klase na pinuntahan niya. Kahit bahagyang nahiya, pinanatili niya ang kanyang dignidad at tahimik na umalis. Samantala, kabadong-kabado ang mga estudyante habang hinihintay ang resulta. Pagkatapos ng meeting, sobrang kinakabahan si Wan na halos magmakaawa na siya kung kanino para lang matapos agad ang pulong. Pero nangyari ang kinatatakutan niya, dumating ang kanyang ama ng 2 oras na mas maaga dahil nag-aalala itong mahuli. Pagpasok nito, agad niyang naunawaan ang sitwasyon at napakagat na lang ng labi habang naupo. Hindi pa rin alam ni Wan ang kapahamakan. Ginaya pa niya ng pabiro ang seryosong postura ng ama niya pagkatapos ng meeting. Habang iniisip na baka bawasan ang allowance niya at pati ang tsansa niyang sundan ang iniidolo niya, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Binalaan ni Ling Xiao si Xiao na dapat ay magkaroon siya ng kaunting pag-aalala. Ngunit buong kumpiyansa si Xiao na ipagtatanggol siya ng foster mother niya. At tama nga siya. Sobrang mahal na mahal siya ng kanyang foster mother na para bang may kakaiba siyang swerte o anting-anting na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Sa liwanag ng araw, ang kakyutan ni Xiao ay agad na nakakuha ng atensyon ni Shihan at bigla niyang naramdaman na may kumislot sa puso niya. Sa sobrang tuwa, ginaya pa ni Shihan kung paano raw kikilos ang nanay niya sa parent-teacher meeting, palabiro at parang komedyante, kaya napahagalpak ng tawa si Xiao. Pero nang si Ling Xiao naman ang pinaggagaya, nanatili itong walang imik. Yun pala, ngayong araw ang unang beses na dadalo ang kanyang ama sa ganitong meeting, kaya hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Biglang lumapit si Xiao at sinabing gusto niyang sumali sa pag-arte. Habang ginagampanan ang papel ng ina ni Ling Xiao, pabirong sinabi ni Xiao na tatanungin daw niya ang mister niya kung nahihirapan ba ito. Sa paggamit niya ng salitang mister, biglang natigilan si Ling Xiao sa matinding hiya. At nang makita ni Shihan ang dalawa na parang sobrang lapit sa isa't isa, agad siyang nakaramdam ng matinding selos. Kinabukasan, kumalat ang mga chismis sa buong paaralan na fiancé daw ni Ling Xiao si Xiao mula pagkabata. Sa harap ng mga walang basehang sabi-sabi, nanahimik lang si Xiao at hindi na nagsalita pa.
Matagal na silang magkaibigan ni Ling Xiao mula bata pa sila, pero ngayon ay napasama siya sa usap-usapan tungkol sa posibilidad na may relasyon sila ni Shihan. Simula noon, naging sentro ng atensyon si Xiao sa buong eskwela. Kahit gusto sana niyang umiwas kay Ling Xiao para hindi na madagdagan ang gulo, madalas pa rin niya itong masalubong pagkatapos ng klase. Sa bawat exam, palaging nasa hulihan si Xiao at ngayong pagkakataon ay hindi na iba. Nasa ikalima siya mula sa pinakahuli. Dahil dito, labis siyang na-frustrate. Kahit pa mauna siya sa ranggo, aminado siyang mahirap pa rin niyang maabutan si Yejon. Matagal ng pangarap ni Xiao na maging kasing galing ni Yejon, ang kanyang unang pag-ibig mula pagkabata. Pero mula pa noong preschool, mahina na ang academic foundation niya. Kahit anong sikap niya ngayon, limitado pa rin ang resulta. Nang makita ni Ling Xiao na malungkot siya, pumasok ito ng tahimik sa banyo at palihim na nag-text kay Yejon, umaasang bibigyan siya nito ng ilang salitang pampalakas ng loob kinabukasan. Masayang ipinakita ni Xiao sa mga kaibigan ang maliit na papel na may encouraging message mula kay Yejon na nilaminate pa niya ng maingat. Samantala, kumakanta si Shihan sa banyo nang mapansin siya ng isang talent scout. Agad siyang inimbita para sumali sa isang idol trainee program. Pero ang pagsayaw ang pinakamahina niyang talento. Inamin ni Shihan na palagi siyang pakiramdam ay nasa anino ni Ling Xiao. Dahil dito, unti-unting nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Para ma-encourage siya, palihim na ibinunyag ni Xiao ang isang nakakatuwang bagay tungkol kay Ling Xiao. Magaling itong kumanta, pero madalas nawawala sa tono. Mukhang maliit na bagay, pero napatawa nito si Shihan at unti-unting bumalik ang tiwala niya sa sarili. Totoo naman, may sariling katangian ang bawat tao at hindi kailangang maging kopya ng iba. Mas mahalaga, matutunan mong tanggapin ang sarili mong mga kahinaan at mamuhay ng may pagkakasundo sa iyong sarili. Tahimik na lumipas ang panahon at dumating ang araw ng college entrance exam ni Ling Xiao. Kinagabihan, maingat na itinali ni Xiao ang pulang sinulid sa kanyang pulso bilang pampaswerte. Sana raw malampasan niya ang lahat ng pagsusubok sa harap niya. Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi kay Ling Xiao na dapat itong matulog ng maaga at nangakong hindi siya istorbohin. Pero makalipas lang ang ilang minuto, hindi siya nakatiis at tinanong kung nadala ba niya ang exam card, kung handa na ang mga lapis, at kung ano-ano pang maliliit na bagay. Sa huli, wala nang nagawa si Ling Xiao kundi itulak siya palabas ng marahan. Hindi nagtagal, natanggap si Ling Xiao sa Yunhai University at pinili ang paborito niyang kurso, Information Technology. Dahil dito, pansamantala silang nagkalayo ng kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Samantala, kailangan namang masanay ni Xiao na mamuhay ng mag-isa, at si Shihan naman ay nakapasa sa exam ng entertainment company at naghahanda ng mag-aral sa ibang bansa para sundan ang landas ng sining. Nang marinig ni Wan na magiging artista na si Shihan, dali-dali niyang kinuha ang kanyang telepono para mag-selfie silang lahat. Unang beses na magkakasama silang apat sa isang larawan. Pero sa paningin ni Shihan, parang matagal nang nakatatak sa puso niya ang imahe ni Xiao. Sa pag-uwi nila, tahimik na nagpasalamat si Shihan kay Xiao sa palaging pagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ngumiti si Xiao ng marahan at sinabi na sana ay magkaibigan silang magpakailanman. Sa totoo lang, hanggang sa huling sandali, wala pa ring lakas ng loob si Shihan na ipagtapat ang nararamdaman niya. Nang papalapit na siyang yakapin bilang pamamaalam, biglang tumunog ang tawag ni Ling Xiao na nakapagpigil sa sandaling iyon bago ito mangyari. Samantala, natagpuan na ni Wan ang sariling landas. Dahil sa matalim na instincts at pagmamahal sa balita at mga kwento ng araw-araw, determinado siyang mag-aral ng journalism. Si Xiao naman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, ramdam pa rin ang kakulangan sa kanyang puso. Sa pag-uwi niya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ling Xiao. Ayaw niyang ikabahala ito at biglang naalala niya na kaarawan niya pala. Kaya dali-dali niyang ipinadala ang pagbati. Sana raw ay laging masaya si Ling Xiao kahit mula sa malayo. Totoo nga, masaya ang buhay ni Ling Xiao sa universidad. Nakipagkaibigan siya sa mga mababait at palakaibigang roommates. Nang tawagan niya si Xiao pero walang sagot, pinatawa siya ng mga kaibigan niya kaya napangiti siya ng medyo awkward. Samantala, nakaupo si Xiao sa klase, unti-unting iniisip ang sariling kinabukasan. Lumigalinga siya at napagtanto na bawat isa ay may sariling layunin na tinutugis habang siya ay tila natigil sa lugar. Sa isang sandali ng pagkaabala, napadpad siya sa dating silid-aralan ni Ling Xiao. Pagdating niya sa dati niyang upuan, hindi niya maiwasang maalala ang mga araw na palagi siyang nasa tabi ni Ling Xiao. Marahil, matagal nang nasanay si Xiao sa dedikasyon at maingat na pag-aalaga ni Ling Xiao. Biglang may banayad na ubo sa likod niya na ikinagulat ni Xiao. Nang lumingon siya, nabigla siyang makita si Ling Xiao na nakatayo roon. Halo-halo ang damdamin niya sa gulat at tuwa, halos hindi makapaniwala. Lumalabas na bumalik si Ling Xiao para lang bigyan siya ng lakas ng loob na hanapin ang sariling layunin. Marahang pinaalala niya na ang target niya ay nakatakda na mula pa noong kindergarten, ang mag-aral kasama siya araw-araw. Dahil dito, bumuhos ang mga masayang alaala sa puso ni Xiao, punong-puno ng pag-asa at motibasyon. Pagkatapos, seryosong tinanong ni Ling Xiao si Xiao kung gusto niyang kumuha ng entrance exam sa Yunhai University. Sumagot si Xiao na gusto niya talaga, pero pakiramdam niya ay hindi niya kaya. Marahan siyang pinalakas ni Ling Xiao, pinapayuhan na huwag masyadong mag-overthink. Sinabi niya na magtakda ng malinaw na layunin at sumulong ng may tapang. Nangako rin siya na hihintayin niya si Xiao sa Yunhai. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Xiao na kaarawan ni Ling Xiao. Tumakbo siya sa malapit na panaderya, pero sarado ito, kaya pinili na lang niya ang isang maliit na cake ng may pag-aalangan. Sa pagkakataong iyon, dumaan ang isang shooting star sa langit. Hinawakan ni Xiao ang kamay niya at pinanood ito ng tahimik, iniisip kung gaano ito kaganda.
Si Ling Xiao, na lihim na minahal ang kanyang kababata, ay gagawa na sana ng pagtatapat. Pero bago pa niya mabigkas ang saloobin, biglang itulak siya ni Xiao at tumakbo palayo, iniwan siyang nakatayo sa gitna ng isang poodle na nalilito. Balikan natin ang 2 linggo bago iyon, naghahanda si Xiao para sa pinakamahalagang exam sa buhay niya. Noon, mariing na humingi ng maagang leave si Ling Xiao para samahan siya sa exam. Sa daan papunta sa exam, naapakan ni Xiao sa daan ang tae ng aso. Para kay Ling Xiao, pamilyar na sa kanya ang eksenang iyon. Tahimik siyang lumuhod at marahang sinabihan si Xiao na manatili lang sa pwesto habang mainat niyang nililinis ang sapatos nito. Hindi pa rin siya kontento, kaya ibinigay niya ang sarili niyang peres ng sapatos para lang makapasok si Xiao sa exam room nang walang istorbo. Paglabas niya sa exam room, mabilis ang tibok ng puso ni Xiao sa kaba. Ngunit kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-asa ng bagong simula. Napagtanto niyang sa isang iglap, siya ay nag-mature na. Lumipas na ang 3 taon ng high school ng parang isang maikling panaginip ng kabataan, isang trend na nagdadala sa kanya sa mga alaala na hindi na babalik. Ipinakita ng mga resulta na hindi na sayang ang kanilang pagsisikap. Naabot ni Xiao ang pinakamataas niyang marka mula nang magsimula sa high school, kahit bahagyang mababa pa rin sa cut-off ng Yunhai University. Nang makita niya ang resulta, marahang iminungkahi ni Ling Xiao na subukan niyang mag-apply sa journalism program ng Yunhai dahil ito ay bagong bukas na major at mas mataas ang tsansang makapasok. Habang nagpapatuloy ang debate ng pamilya kung saang paaralan siya papasok, tahimik na nagmuni-muni si Xiao at ginawa ang kanyang unang mahalagang desisyon. Gusto niyang subukan mag-apply sa Yunhai. Ilang araw bago yon, aksidente niyang natulak si Ling Xiao sa ilog, dahilan para magkasakit ito ng 1 linggo. Ramdam niya ang guilt at gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit bago pa niya maayos ang sasabihin, natapos na si Ling Xiao sa pagligo at bumalik sa kanyang silid. Sa pagkabigla, mabilis na nagtago si Xiao sa ilalim ng kama. Di inaasahan, nasaksihan niya si Ling Xiao habang nagpapalit ng damit. Nang mapansin siya nito, kalmado lang na tinanong ni Ling Xiao kung hanggang kailan niya balak manatili sa ilalim ng kama. Dali-daling hinila siya palabas ni Ling Xiao. Nagulat, tinanong ni Xiao kung paano niya agad napansin. Ngumiti lang si Ling Xiao at sinabi na kung gagawa siya muli ng kalokohan, siguraduhin itago ng maayos ang tsinelas. Napangiti at nahihiya si Xiao sa sinabi nito. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pag-aalala sa kalusugan ni Ling Xiao dahil kahit banayad na sipon ay nakapagpabedridden sa kanya ng 1 linggo. Habang nagsasalita si Xiao, biglang lumapit si Ling Xiao. Dahil sa lapit nito, mabilis ang tibok ng puso ni Xiao at agad namula ang kanyang mukha. Hindi alam kung ano ang gagawin, wala siyang nagawa kundi tumakas sa hiya, iniwan ang bahagyang smog at pabirong ngiti ni Ling Xiao. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang unang araw ng klase. Masigla na dinala ni Xiao ang kanyang bagahe sa dormitoryo, puno ng excitement sa bagong simula. Ngunit nang bumukas ang pinto, nawala ang kanyang hininga nang makita ang isang pamilyar na mukha. Hindi nila maitago ang tuwa at agad nagyakapan. Lumabas na si Wan na dahil sa hindi pagpasa sa ibang major, ay kailangan nang mag-enroll sa journalism program ng Yunhai. Labis itong ikinatuwa ni Xiao. Ngayon, hindi lamang sila parehong paaralan at major, kundi pareho rin sa dorm room. Hindi maiwasang humanga ang 2 babae sa mahiwagang laro ng kapalaran. Nagkatawanan sila at nagbiro na baka talagang gustong maglaro ng kapalaran sa tao. Bago pa sila makapagtapos, aksidenteng pumasok ang isang bagong roommate. Pagkatapos i-double check ang room number, ipinakilala niya ang sarili bilang Ling at tiniyak na hindi siya nagkamali. Gayunpaman, hindi maitago ni Ling ang kaunting inis sa masiglang dalawa. Napabuntong hininga na lang si Xiao. Hindi nagtagal, nakilala rin ni Ling ang sarili niyang kaibigan. Sa pagkakataon, isang babae na nag-aaral ng classical dance na may parehong interes at ritmo ng buhay. Mula noon, opisyal nang nabuo ang Dorm Room 404, isa sa mga pinakaprominenteng grupo ng freshmen sa campus. Habang naglalakad ang isang senior mula sa departamento, pagkatapos ng orientation, aksidenteng nakita niya ang cute at masiglang underclassmen mula sa Dorm Room 404. Dahil sa likas na kasiglahan, inimbitahan niya ang buong grupo na sumali sa freshman social event. Walang nakakaalam na siya pala ay roommate ni Ling Xiao. Samantala, naiirita pa rin si Xiao. Matapos siyang biruin ni Ling Xiao kanina, sinadya niyang kumilos ng malayo, nagpapanggap na hindi siya kilala nang umupo siya sa mesa. Ngunit mabilis na naging masigla ang atmosfera sa apat. Nagkwentuhan sila tungkol sa lahat ng bagay, mula sa klase at mga kaibigan hanggang sa mga chismis sa dorm. Sa gitna ng pag-uusap, nagbiro si Xiao na simula ng enrollment, bihira nang magpansin si Ling Xiao sa mga babaeng estudyante, kaya naman may ilan pang naghinala na baka bakla siya. Napatawa nito ang lahat habang nanatiling tahimik si Ling Xiao, walang reaksyon. Ngunit agad na napansin ng isang senior sa grupo ang natural na pagkakaalaga ni Ling Xiao kay Xiao. Kaagad niyang binalaan ang mga babae na huwag masyadong lumapit, paliwanag na mula pagkabata ay may espesyal na older sister si Ling Xiao, kaya sinumang masyadong lalapit sa kanya ay magkakaproblema. Ang bahagyang biro at seryosong babala nito ay nagpatawa sa buong mesa, habang si Wan, isa pang kaibigan, ay tahimik na nanonood at pilit pinipigilan ang tawa upang hindi masira ang mood. Sa gabi, iminungkahi ng mga senior na maglaro ng maliit na laro. Simple lamang ang patakaran. Ang talo ay haharap sa parusa. Gaya ng inaasahan, si Xiao, na mabagal mag-react, ay natalo sa unang round pa lang. Ang kanyang parusa ay hingin ang numero ng telepono ng isang estrangherong lalaki sa cafeteria. Namumula, nag-atubili siya, sabi niya hindi niya kilala ang sinuman doon at parang sobra ang ginagawa. Ngunit sa mga nakakaingganyong tingin ng grupo, huminga siya ng malalim at pinagsama-sama ang buong tapang upang lapitan ang kalapit na lalaki.
Agad niyang naunawaan na parusa lang ito sa laro at mumiti upang tulungan siya. Masigla niyang binasa ang kanyang numero ng telepono at nagawang tumango at magpasalamat ni Xiao, ramdam ang hiya. Ngunit aksidenteng napansin ito ni Ling Xiao. Isang kakaibang halo ng hindi komportableng pakiramdam, selos, at inis ang sumulpot sa kanya, mga damdamin na hindi niya lubos na maintindihan. Nang nag-struggle si Xiao dahil patay ang kanyang telepono, kinuha ng estranghero ang kanyang kamay at isinulat ang numero sa maliit niyang palad. Lalong naging balisa si Ling Xiao sa sandaling iyon. Agad siyang nagkunwaring lasing upang kunin ang atensyon ni Xiao. Hindi lamang iyon, sinala rin niya kay Guang na bahagyang nagbigay ng senyales para lumikha ng pribadong pagkakataon. Naunawaan ang senyales, mabilis na tumayo si Guang, nagkunwaring sumasakit ang tiyan, at sinabi na kailangan niyang ibalik muna ang isang underclassman. Bago umalis, itinutulak niya si Ling Xiao palapit kay Xiao, sinasabing siya ang tutulong sa kanya pauwi sa dorm. Sa pag-uwi, patuloy na nagkunwaring lasing si Ling Xiao, paikot-ikot habang sinusuportahan siya ni Xiao sa bawat hakbang. Hindi niya namalayan, sutil niyang kinuha ang kamay ni Xiao at marahang pinunasan ang numero ng telepono na nakasulat pa sa balat nito. Ang pabiro ngunit may halong pangakit na kilos ay nag-iwan kay Xiao na nakatunganga. Namula ang mukha niya, mabilis ang tibok ng puso, at hindi niya maintindihan kung bakit. Sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw sa daan ng dorm, ang kanilang mga anino ay nanginginig at nagtatagpo. Magkasama, habang umaabot sa rurok ang mainit na atmosfera, walang kamalay-malay na tinanong ni Xiao si Ling Xiao kung ano ang gusto niyang gawin. Pinaalalahanan siya nito na mag-ingat sa mga sasakyan sa likuran nila. Matapos ang mga intimate na kilos na iyon, kahit mabagal mag-react si Xiao, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Habang pinapanood niyang nagmamadaling pumasok sa kanyang silid, lumitaw ang tusong ngiti sa mukha ni Ling Xiao. Upang hindi maloko si Xiao ni Gaoting, agad na nag-switch si Ling Xiao sa Pursue the Girl mode. Ngunit, ganap na walang karanasan sa pag-ibig, wala siyang nagawa kundi umasa sa kanyang tatlong disipulo. Nagtipon sila sa paligid ng mesa ng mahjong, nakatuon sa pagdedesisyon ng estratehiya. Pagkatapos, may kumpiyansang dinala ni Ling Xiao ang isang bouquet at ilang merienda upang ipahayag ang damdamin. Hindi inaasahan, tamad si Xiao na magbihis at tumangging bumaba. Binigyan pa niya si Ling Xiao ng basket ng mga bagay at sinabi na siya na ang maglagay ng mga ito. Ramdam ang kawalan ng magawa, pilit na inilagay ni Ling Xiao ang mga bulaklak sa basket. Ang plano niyang magtapat ay tuluyang nabigo. Sa dorm, seryosong nag-reflect si Shi. Naisip nila na si Xiao ay hindi pangkaraniwang babae at na ang mga karaniwang bagay ay hindi makakabighani sa kanyang puso. Napagtanto ni Shi na ang pinakamahalaga at pinakamahirap ay lumikha ng pakiramdam ng bago at kakaiba. Ang kanyang mga salita ay nagpatingin kay Ling Xiao, ngunit hindi niya alam kung paano ito maisa sa katuparan. Iminungkahi ni Shi na gumamit ng magic tricks para sa pagpapahayag ng damdamin, ngunit pinuna ni Guang ito bilang luma at hindi praktikal. Sa mabilis na pagsasanay ni Shi, mabilis na naunawaan ni Ling Xiao ang diwa ng mga magic tricks. Nagpraktis siya ng walang tigil, araw at gabi sa loob ng ilang araw, hanggang sa maging bihasa. Ramdam ni Ling Xiao ang labis na saya. Lumabas si Xiao at sinimulan ang kanyang pagtatanghal. May kumpiyansang inilagay ni Ling Xiao ang mga espesyal na marka sa mga baraha sa harap niya, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Nag-isip si Xiao ng matagal at napagpasyahan na hindi alam ni Ling Xiao kung paano maayos na ibahagi ang mga baraha. Sa katunayan, hindi niya maintindihan ang intensyon nito, at malinaw na ang landas ni Ling Xiao upang makuha ang puso niya ay puno ng balakid. Bumalik si Ling Xiao sa dorm na tila panghihina, kung saan naghihintay ang kanyang mga disipulo at sabay-sabay na inamin na nagkamali sila. Sa kaarawan ni Xiao, hiningi ni Ling Xiao kay Wan na akitin siya patungo sa pangunahing gate ng kaganapan. Ramdam ni Xiao ang nakatagong balak sa tingin ni Wan, kaya patuloy niyang tinatanong ito. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa gusali. Pagkatapos, lumitaw ang countdown sa taas ng gusali. Lumabas si Ling Xiao mula sa anino, may taglay na kumpiyansang karisma, at iniabot ang regalo kay Xiao. Ito na ang kanilang ika-18 kaarawan na magkasama. Mula sa kanilang awkward na unang araw hanggang sa kasalukuyang malapit na samahan, ibinahagi nila ang hirap at tamis ng kabataan. At, nang hindi nila namamalayan, unti-unting umusbong ang kakaibang damdamin. Sa dorm, hindi pa rin makapaniwala si Xiao. Sa wakas, napagtanto niya na ang proactive na paraan ni Ling Xiao sa mga nakaraang araw ay isang pagtatapat pala. Ramdam din niya ang kakaibang emosyon, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ito. Kaya, isinulat ni Xiao ang kanilang kwento sa isang forum, umaasang makakakuha ng feedback mula sa iba. Hindi inaasahan, agad namang dumagsa ang mga tugon kinabukasan. Sabi ng mga tao, kung hindi ito pag-ibig, wala nang dapat ipagdamdam. Ang kanilang mga salita ay parang mga palaso ni Cupid na tumusok direkta sa puso ni Xiao. Ngunit, ayaw pa rin niyang aminin na gusto niya si Ling Xiao. Hindi pa. Biglang pumasok ang isang galit na binata sa hall, nagliliyab ang kanyang mga mata sa hindi mapigilang galit. Sa mabilis na galaw, gumawa siya ng spinning kick, agad na pinabagsak ang kanyang kalaban. Hindi pinansin ang pagkagulat ng lahat, agad na hinawakan ni Ling Xiao ang kamay ni Xiao at matatag na umalis sa hall. Bago iyon, sadyang inilibang ng rogue top student ang lahat at iniwan si Xiao nang mag-isa sa isang silid. Inisip ng rogue student na siya ang heartthrob ng paaralan. Mali ang hinala niya na may damdamin si Xiao para sa kanya at balak kumilos ng hindi tama. Sa kabutihang palad, dumating si Ling Xiao at ang kanyang mga disipulo sa tamang oras upang iligtas siya. Sa huli, ligtas na natapos ang lahat. Gayunpaman, nalampasan na ng rogue top student ang pasensya ni Ling Xiao.
Ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang palitan ang estudyante sa kompetisyon at hayagang inihayag ang kanyang malisyosong kilos. Matapos ang insidenteng ito, lalo pang tumibay ang samahan ni Ling Xiao at Xiao. Nakita rin niya ang post ni Xiao sa forum, kung saan inamin nito na gusto siya ni Ling Xiao na nagpangiti kay Ling Xiao ng bahagya at nahihiya. Kinabukasan, siya mismo ang nag-anyaya kay Xiao na kumain at hiningi siyang sumama sa 2 araw, isang gabing city competition. Naramdaman ni Xiao ang kaba at hiya, ngunit tinanggap pa rin ang imbitasyon. Nang marinig ng kanilang mga kaibigan na magkasama lang sila, nagulat ang lahat. Masigla nilang inalok ang lahat ng nakalaan nilang kagamitan, ngunit hindi masyadong natuwa si Xiao. Pagdating sa hotel, medyo awkward ang pakiramdam nila. Iminungkahi ni Ling Xiao na maglakad sa food street upang maibsan ang tensyon, at masayang pumayag si Xiao. Pagkatapos, bumalik sila sa kani-kanilang silid upang maghanda. Ngunit hindi nila napansin na may senior pa rin sa elevator. Maingat na nag-makeup si Xiao, dahilan upang kinakabahan si Ling Xiao at hindi niya matapang na tumingin. Nang tanungin niya ang senior kung gusto nitong sumama, agad namang sinabi ni Ling Xiao na pagod siya. Kaya't nagtungo silang dalawa sa food street. Sunod-sunod, masigasig na tinikman ni Xiao ang mga lokal na pagkain, ngunit biglang nabangga siya ng isang estranghero. Sa kabutihang palad, sinuportahan siya ni Ling Xiao sa kanyang mga bisig, at tila nag-sense ang kanilang tibok ng puso. Lalong naging romantiko ang atmosfera, ramdam ang pamumula sa pisngi. Agad na itinulak ni Xiao si Ling Xiao palayo at tumakbo pabalik sa hotel. Pagpasok sa kanyang silid, natuklasan niyang palihim na ipinasok ni Wan ang isang set ng 90s sa kanyang bag. Bago pa siya magalit kay Wan, may narinig siyang katok sa pinto. Nang buksan niya, nakita niya si Ling Xiao sa labas na may mahinahong ekspresyon. Ipinaliwanag niya na sira ang kettle sa kanyang silid at nagtanong kung pwede ba niyang gamitin ang silid ni Xiao upang magpakulo ng tubig. Inanyayahan siya ni Xiao na pumasok at mabilis na lumihis upang itago ang kanyang damit. Habang pinapainit ang tubig, naupo si Ling Xiao sa tabi ni Xiao. Napansin niyang basa pa ang buhok nito, kaya tinulungan niya itong patuyuin gamit ang tuwalya. Puno ng romantikong damdamin ang silid. Nang subukang kumawala ni Xiao, aksidenteng nahulog silang dalawa sa kama ng sabay. Naging perpektong pagkakataon iyon para kay Ling Xiao na magtapat ng damdamin. Tinanong niya si Xiao kung gusto nitong manatili sa kanyang tabi, at nagsabi ito ng isang kondisyon. Kailangang maghintay siya bukas, kapag nakuha na niya ang unang pwesto. Ang dalawang batang magkaibigan na sabay na lumaki ay nagsimula na ngayong magkaroon ng lihim na romansa. Tumakbo si Xiao pauwi at sinubukang gisingin si Ling Xiao, ngunit nagpanggap itong natutulog. Sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang ayusin ang kanyang makeup at hitsura. Nang matapos niya ang maliit na plano at subukang palihim na umalis, hinila siya ni Ling Xiao sa kanyang mga bisig. Sakto nang masimulan nila ang isang matamis na sandali, sumigaw mula sa silid ang ama ni Ling Xiao na kung hindi siya ahon, siya na ang kikilos. Agad na nagbabala si Xiao kay Ling Xiao na panatilihin ang kanilang lihim, habang siya naman ay napabuntong hininga sa kawalan ng magawa. Kinabukasan, habang nag-uusap sa pagkain, napansin ng ina ni Ling Xiao na pwede niyang i-unlock ang telepono ni Ling Xiao gamit ang fingerprint ni Xiao. Kasabay ng matamis at malayang kilos ng dalawa, agad niyang naisip na handa na ang magiging manugang niya. Upang mapanatili ang kanilang lihim na romansa, kailangan lamang nilang magkita ng palihim sa loob ng kanilang lugar. Nagreklamo si Ling Xiao na narito si Xiao para sa summer break, ngunit wala silang pagkakataong mag-isa. Iminungkahi niyang gawing publiko ang relasyon nila, ngunit nag-alala si Xiao na tutol ang kanyang ama. Ipinahiwatig niya na ayaw niyang padalus-dalusin ang bagay, ngunit upang aliwin si Ling Xiao na nasaktan, binigyan niya ito ng kaunting tamis. Sa susunod na sandali, hinila siya ni Ling Xiao sa kanyang mga bisig. Samantala, nagtaas ng baso ang dalawang ina sa bahay bilang selebrasyon ng romansa ng mga bata. Alam nilang ayaw ng dalawa na ipaalam ang relasyon sa publiko dahil sa takot sa pagtutol ng ama ni Xiao, kaya nagplano sila. Nagpasya ang dalawang pamilya na maglakbay ng magkasama. Biglang hinila agad si ama ni Xiao sa isang sasakyan. Habang umaalis, nagsimulang magplano si Ling Xiao ng ilang date para sa mga susunod na araw. Gayunpaman, lumabas na sobrang abala ang mga susunod na araw ni Xiao, halos kasing abala ng schedule ng isang presidente. Sa unang araw, dumalaw ang pinsan niyang galing sa labas ng bayan. Sa ikalawang araw, nakilahok siya sa isang social internship kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa ikatlong araw, dumating pa ang iba pang kamag-anak. Walang magawa si Ling Xiao kundi manatiling kalmado sa bahay, inayos ang buhok at nag-code. Habang umaasang maalala siya ni Xiao, alam niyang mayroon pa rin siyang boyfriend. Naisip ni Ling Xiao na sa wakas, ito na ang kanyang pagkakataon na makipag-date kay Xiao. Ngunit hindi inaasahan, inimbitahan niya si Wan sa sinehan na nag-iwan sa kanya ng lungkot at pagkabigo. Sa kabila nito, nanatiling matiisin at maalalahanin si Ling Xiao, pinayagan siyang lumabas. Sa sinehan, nagulat si Xiao nang makita si Wan kasama ang kanyang boyfriend. Lumabas na nagkamali lamang siya sa intensyon ni Wan. Sa hindi pagbibigay ng pagpipilian, kailangan ni Xiao na magsilbing liwanag sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ng pelikula, agad siyang bumalik sa bahay at nakatagpo si Ling Xiao na naghihintay sa kanya sa isang kanto ng kalye. Lumabas na nagawa ng kaklase niya na makakuha ng ilang litrato nila. Ramdam ni Ling Xiao na hindi siya pwedeng bahagi ng buhay ni Xiao. Sabi niya, ito ay dahil hindi siya karapat-dapat o dahil hindi siya kailanman nagustuhan ni Xiao. Napabuntong hininga si Xiao, ayaw pang magpaliwanag. Sa huli, napadpad sila sa katahimikan, parehong nagtatampo at galit sa isa't isa. Lumingon si Ling Xiao kay Guang upang ireklamo kung gaano ka-unreasonable ang kanyang girlfriend. Ngunit pinaalalahanan siya ni Guang ng ilang mahahalagang bagay na kailangan niyang pag-isipan. Napagtanto niya na kailangan niyang matutong lumaki.
Samantala, nagsisi si Xiao sa mga nasabi niya at nagpa siya na humingi ng tawad kay Ling Xiao. Paglabas niya sa pintuan, nakita niyang naroroon na ito. Sabi ni Ling Xiao na hindi niya dinala ang kanyang susi at kung hindi siya papasamahin, wala siyang magagawa kundi maglakad-lakad sa labas. Naupo silang dalawa at sabay na humingi ng tawad sa isa't isa. Ipinapahayag ni Ling Xiao na tunay niyang pinahahalagahan ang pagkakataon na mag-isa sila ni Xiao. Ngunit hindi niya inasahan na sa mga araw na wala ang mga magulang nito, wala silang kahit isang almusal na magkasama. Nangako si Xiao na alalahanin niyang may boyfriend siya at palaging isasama si Ling Xiao tuwing lalabas siya. Masasabi na mabilis na naayos ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Ang maliit na insidenteng ito ay lalo pang nagpahalaga sa kanilang relasyon. Samantala, dahil sa pang-anim na sentido ng isang lalaki, napansin ng ama ni Xiao ang isang estranghero na nagtataka sa paligid ng kanilang bahay. Mabilis siyang bumalik, tumalon mula sa sasakyan bago pa man ito huminto. Sumigaw mula sa likuran ng ina ni Ling Xiao, sinusubukang magbigay ng senyales kay Xiao. Ngunit ang mga nalulunod sa ulap ng pag-ibig ay wala sa kanilang narinig. Lubos na nakatuon ang isip nila sa isa't isa. Napansin ni Xiao ang susi sa bulsa ni Ling Xiao at agad na naintindihan ang kanyang intensyon. Nang halos humalik na sila sa matinding damdamin, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Nagulat at natakot ang dalawa, ngunit sa huli, tinanggap ng kanilang mga pamilya ang relasyon nila. Isang binata sa motorsiklo ang nabangga sa isang matandang babae. Nagpanggap itong nasaktan, ngunit aksidenteng naitala ni Xiao ang pangyayari sa video. Habang mabilis na kinondena ng publiko ang lalaki, pinakawalan ni Xiao, gamit ang kanyang likas na instinto bilang journalist, ang katotohanan, pinatutunayan na walang kasalanan ang motorista. Bilang pasasalamat kay Xiao, inalok siya ni Xingyu na ilabas sila para kumain. Ngunit matigas na tumanggi si Xiao. Tumalon siya at dali-daling tumakbo kay Ling Xiao. Kinabukasan, hinaharang ni Xingyu ang pasukan ng dorm at nagdala ng napakalaking dami ng bubble tea para kay Xiao. Nahihiya na tumanggi, kusang dinala ni Xiao pabalik sa kanyang kwarto. Pagdating ng gabi, habang naghahanda na si Xiao sa pagtulog, bigla niyang narinig ang pagtawag ng pangalan niya mula sa ibaba. Nang titigan, napagtanto niyang si Xingyu iyon at dali-daling bumaba upang pigilan ang maaaring mangyari. Tumingin si Xingyu kay Xiao at ngumiti ng maamo. Sabi niya, mula ngayon, ang upuan ng kanyang motorsiklo ay palaging para sa kanya. Bago matapos, kinuha niya ang maliit na hair tie mula sa kamay ni Xiao, umaasang mapagpalit ito ng isang romantikong pangako. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid at mabilis na pinigilan ni Xiao siya. Sinabi niya kay Xingyu na huwag gumawa ng gulo, pinaalalahanan siya na mayroon na siyang boyfriend. Ngunit hindi itinago ni Xingyu ang kanyang damdamin. Sa pagkakataon, dumaan ang isang junior ni Ling Xiao at sumali sa gulo habang nanonood mula sa itaas ang mga babae na interesado sa eksena. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ling Xiao, ang tingin niya agad ay tumalim, napansin niyang may nangahas na manghimasok kay Xiao. Kinabukasan, muling naghihintay si Xingyu sa harap ng dorm, nais dalhin si Xiao sa paaralan. Matigas na tumanggi siya. Pagkatapos, nagdala siya ng almusal para sa kanya. Ngunit muli siyang tumanggi, sinasabi na nagdadieta siya. Pinagtatawanan siya ni Xingyu, tinatanong kung iniisip ng kanyang boyfriend na tumaba siya. Tumugon si Xiao na hindi niya kailangan ang pakikialam ni Xingyu. Kitang-kita na mahusay si Xingyu sa pagiging third party, walang humpay sa pagdikit kay Xiao. Pagdating ni Ling Xiao para sunduin siya, casual niyang ipinakilala ang kanyang boyfriend kay Xingyu. Iniabot ni Xingyu ang kanyang kamay para batiin ito, ngunit tuluyang hindi pinansin ni Ling Xiao at hinila si Xiao palayo. Ngunit sumigaw si Xingyu, sinasabi na nagsisimula pa lamang ang kanyang panimiktik. Hindi pinansin ni Xiao at hinila si Ling Xiao palayo sa bulo. Ngunit wala pang 500 metro, nakatanggap siya ng mensahe mula sa ibang lalaki. Naiinis, sinundan niya si Ling Xiao upang magpaliwanag. Lumabas na ang mga estudyanteng iyon ay kanyang mga junior mula sa parehong departamento. Ngunit biglang huminto si Ling Xiao na nagdulot sa kanya na mabangga sa kanya. Agad niyang hinila si Xiao sa kanyang mga bisig at pinatibay ang kanyang pag-angkin sa kanya. Tunay nga, kayang gawin ng selos ang tao ng mga hindi makatuwirang bagay, ipinapakita ang pagmamahal kahit saan. Pagkatapos ipahayag ni Ling Xiao ng matindi ang kanyang pag-angkin, naging tensyonado ang paligid, puno ng emosyon. Naiinis si Xiao sa pang-aasar, ngunit sa huli ay nakapagpahinga ng gabayan siya ni Ling Xiao palayo. Dinala niya siya sa isang furniture store. Nang makita si Xiao na napaka-cute, biglang naramdaman niya ang isang hinaharap na puno ng pag-asa. Kahit karaniwang iniiwasan ni Ling Xiao ang social media, nagdesisyon siya ngayon na mag-post ng larawan ng publiko, ipinapahayag sa mundo na sila ay magkasintahan. Hayagang ipinapakita ni Ling Xiao ang kanilang relasyon, ngunit wala itong ideya si Xiao. Pagkapasok sa dorm, agad siyang hinila ni Wan sa isang tabi para makipag-usap. Sabik, tiningnan ni Xiao ang kanyang telepono, ngunit wala siyang nakita. Nang hiramin ang telepono ng kaibigan para tignan muli, napagtanto niyang na-block na siya ni Ling Xiao. Naiinis, niyakap ni Xiao si Wan at ibinuhos ang kanyang sama ng loob tungkol sa sitwasyon. Labis ang galit ni Xiao nang malaman niyang na-block na siya ni Ling Xiao sa social media. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa ni Ling Xiao iyon, lalo na't karapat-dapat niyang malaman ang tungkol sa kanya. Mas lalo siyang naiinis sa katotohanan na inilantad ni Ling Xiao ang kanilang relasyon online habang na-block ang kanyang girlfriend. Determinado si Xiao na turuan si Ling Xiao ng leksyon at hindi niya kayang manatiling tahimik. Ilang araw bago yon, nahulog sa kanya si Xingyu at walang humpay siyang humabol kay Xiao. Nag-alala ang mga disipulo ni Ling Xiao na baka maagaw si Xiao ni Xingyu. Nagtulungan sila upang magplano ng estratehiya. Pinaalalahanan niya si Ling Xiao na kapag may karibal, kailangang sagutin ang damdamin ng damdamin.
Una, kailangan niyang lumikha ng romantikong sandali. Pagkatapos, dapat niyang ipakita ng bahagya ang kanyang pag-angkin. Ang pinakamahalagang bahagi, gayunpaman, ay ang magpanggap na mahina upang mapalambot si Xiao. Kinabukasan, parehong lumabas ang dalawa sa harap ng dormitoryo ng babae. Halos sumabog ang tensyon ng kompetisyon. Sa sandaling iyon, nagalit si Xiao at tumakbo palabas upang harapin si Ling Xiao, hinihingi ang paliwanag kung bakit siya na-block sa social media. Nang makita silang nag-aaway, nagtanong si Xingyu kung magkakahiwalay na ba sila. Kitang-kita sa mukha ni Xiao ang kanyang inis. Hindi inaasahan, nagpakita ng kakaibang kilos si Ling Xiao. Humingi siya ng tawad at sinabi na nais lamang niyang patunayan ang kanilang damdamin. Iginiit niya na mahal niya siya ng buong puso. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nalito si Xiao sa kanyang sariling damdamin. Ramdam ni Xingyu na talagang wala siya sa lugar. Nahihiya sa tensyonadong sitwasyon, dali-daling hinila ni Xiao si Ling Xiao palayo. Ngumiti ng tuso si Ling Xiao. Pinangasiwaan niya si Xiao papasok sa isang bagong apartment na buong-buong inayos ayon sa panlasa niya. Ibinigay pa niya ang susi at inimbitahan siyang manatili roon habang nasa internship. Nanatili sila sandali magkahawak habang punong-puno ng init ang kapaligiran. Kinuha ni Xiao ang kanyang telepono at nag-post ng larawan nila sa social media. Sa wakas, naunawaan ni Xingyu na hindi niya maaaring panghimasukan ang kanilang relasyon at tahimik na umatras, matalinong lumayo. Isang taon ang lumipas na may bahagyang amoy ng kape sa hangin, nagsimula si Xiao sa kanyang internship. Naging editorial intern siya sa Yunhai Television. Bagaman may titulong intern, hindi pa siya nakilahok sa totoong panayam dahil inireserba ng pamunuan ang lahat ng pagkakataon para sa may koneksyon. Tanging pagprint ng dokumento at paggawa ng kape ang nagagawa ni Xiao. Ramdam niya ang pang-aapi at di makatarungang trato sa trabaho. Sa sandali ng kanyang pagkabigo, natuklasan niya na naranasan din ni Ling Xiao ang 7 bihirang kabiguan sa kanyang buhay. Ang mga kabiguang ito ay mula sa 4 na hindi matagumpay na bidding na nagdala ng krisis sa kumpanya. Hindi napigilan ni Xiao ang sarili na mapahagulhol na hindi niya inasahan na naranasan din ni Ling Xiao ang ganitong mga araw. Napatawa rin siya sa ideya na ang katalinuhan ni Ling Xiao ay bahagyang nadim ng kabiguan. Habang papalapit na ang huling pagsusuri ng internship, kinaharap ni Xiao ang final evaluation upang makasiguro ng trabaho. Nagpasya siyang magsugal at inimbitahan si Yejon bilang kanyang interview subject. Hindi nakataka-taka, mahusay ang naging resulta ng programa tungkol kay Yejon, mas mataas ang ratings kumpara sa mga may koneksyon. Gayunpaman, hiningi ng kanyang supervisor na ulitin ang evaluation, sinasabing hindi patas ang schedule ng broadcast. Sa galit, hindi niya mapigilan ang damdamin at idineklara niyang hihigitan niya ang lahat. Kalaunan, pinagsisihan niya ang kanyang padalos-dalos na salita. Sa loob ng mas mababa sa 10 araw bago matapos ang interview, ramdam niya ang pagka-overwhelm at kalituhan. Iminungkahi ni Ling Xiao na siya na lamang ang i-interview niya. Ang mapaglarong biro niya ay nakatulong upang bahagyang maibsan ang tensyon ni Xiao. Sa isa pang eksena, nais panatilihin ni Ling Xiao si Xiao sa gabi, kaya lihim niyang nilock ang pinto. Nang makita ang single bed sa kwarto, nag-alinlangan si Xiao at sinabi na hindi niya dapat matulog sa sahig. Sumagot si Ling Xiao, tanong kung hindi ba nila pwedeng pagsaluhan ang kama. Ipinagtalo ni Xiao na masyadong maliit ang kama para sa dalawa. Ngunit hindi siya pinayagang umalis ni Ling Xiao. Nang ma-realize niyang hindi siya makakatakas, nag-curl up siya tulad ng isang kakon. Nang makita ang cute na ekspresyon ni Ling Xiao, hindi napigilan ni Xiao na magpatawa. Nang sabihin ni Ling Xiao na iisa lang ang kumot, nagtataka siya kung plano niyang palamigin siya. Naisip ni Xiao na wala na siyang paraan para umatras. Matapang niyang inangat ang kumot at sinabi sa kanya na lumapit na lamang. Maingat na pinawi ni Ling Xiao ang kanyang pag-aalinlangan, sinasabi na ang gusto niya ay ang kanilang kinabukasan. Nang marinig ito, nakaramdam si Xiao ng kapanatagan. Ngunit bigla, sa hindi malamang dahilan, naalala niya ang isang bagay at lumapit kay Ling Xiao upang tanungin siya. Tinanong niya kung may mga issue ba siya sa sexualidad. Lumabas na minsang sumailalim siya sa minor na operasyon sa genital area. Ngunit aksidenteng nalaman ni Xiao. Nagalit si Ling Xiao at nagkadyot ang kamao. Napagpasyahan niyang balang araw, tuturuan niya ang pag-ibig ng leksyon. Mukhang walang inaalala at natural si Xiao habang naglalaro sa apoy. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Ling Xiao. Hiniga niya si Xiao sa kama at binalaan na huwag maging pabaya. Ngunit lumapit si Xiao at humiling na yayakapin siya. Sinabi ni Ling Xiao na huwag siyang masyadong mahigpit hawakan, at idinagdag na kahit hindi siya kumilos, hindi ibig sabihin ay wala siyang pagnanasa. Kinabukasan, pagdating niya sa kumpanya, narinig ni Xiao ang ilang kakilala na nangaasar sa kanya, tinatawag siyang mapaglaro at walang karanasan. Kalma niyang inilabas ang kanyang telepono at idineklara na iimbitahan niya ang rising star na si Shihan. Nag-alinlangan ang mga tao sa paligid at pinayuhan siyang huwag mangarap ng mataas. Lumabas na ilang araw bago yon, tumawag si Shihan at sinabi na babalik siya sa bansa para sa isang tour. Gusto ni Xiao na i-interview siya at sa kanyang kasiyahan, pumayag si Shihan. Para bang dumating ang tagapagligtas sa tamang panahon. Labis ang saya ni Xiao na halos hindi niya mapigilan ang sarili. Sa panahon ng interview, sinadyang suportahan ni Shihan si Xiao sa harap ng chief director na nagbigay ng bagong tingin sa kanya ang pamunuan. Pagkatapos ng interview, inimbitahan ni Xiao si Shihan sa kanyang bahay. Siya mismo ang bumili ng lahat ng sangkap at nagluto ng bawat ulam. Ngunit nanatiling tamad si Xiao at ayaw bumangon mula sa kama. Pagkatapos umalis ni Ling Xiao, magkasama silang naupo, nagbabalik tanaw sa masasayang alaala sa paaralan. Nagpasalamat si Shihan kay Xiao sa kanyang paunang paghikayat na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tahakin ang kanyang kasalukuyang landas.
Nang marinig ito, bigla na alala ni Xiao ang interview nang tinanong ng host si Shi Han tungkol sa kanyang ideal na tao. Sinabi niya na ang kanyang ideal ay talagang ordinaryo. Gusto niya ng merienda at simpleng ngiti na inosente. Kahit noong tinuruan niya ng math, gaano man ang paliwanag, hindi pa rin niya natutunan. Kinabukasan, gusto ng magulang ni Ling Xiao na pakasalan si Xiao. Hindi nila inaasahan ang mabilis na pangyayari at malapit na siyang maging kanilang manugang. Maaga pa lang sa umaga, nilinis ng mga magulang ni Ling Xiao ang bahay para salubungin ang mga manugang para sa pagkain. Sa kanilang libreng oras, pinagmasdan ni Ling Xiao at Xiao ang kanyang mga gamit. Isang buong kahon ng mga premyo ang naglalaman ng mga tropeyo na napanalunan ni Ling Xiao noong bata pa siya. Masayang balak ni Xiao na kunin ang mga yon dahil wala namang pangalan niya. Sinabi pa niya na ang mga tropeyo ay kanya. Gayunpaman, kasual na inilabas ni Ling Xiao ang isang lumang larawan ng pamilya mula sa kanyang pagkabata at sinabi sa kanyang ina na isabit na lang ang bagong larawan. Biglang naintindihan ng ina ni Ling Xiao. Di nagtagal, tinulungan ni Xiao ang pamilya na kumuha ng bagong larawan ng pamilya. Dali-daling tinawag ng ina ni Ling Xiao ang kanyang magiging manugang para kumuha ng larawan ng magkakasama. Nang gabing iyon, naglakad sina Ling Xiao at Xiao nang matagal sa mga lugar kung saan sila dating nanirahan. Noong panahong iyon, sa harap ng tindahan, hinawakan ni Xiao ang maliit na pulang bulaklak mula kay Ling Xiao. Sa sobrang saya, aksidenteng nabangga niya ang isang puno sa tabi. Pagkatapos, nang tinangka ni Xiao na makipagkumpetensya kay Ling Xiao, sobrang tuwa niya na napunit ang kanyang pantalon. Nag-alala si Ling Xiao at tumayo upang takpan siya. Dahil dito, nasabihan si Xiao ng kanyang ina. Nang bandang huli, nang sinubukan niyang kunin ang Japanese-style skewer ni Ling Xiao, nahulog ito sa lupa. Mula noon, tuwing kakain siya ng ulam na yon, siguradong mahigpit niyang hawak ang skewer. Pagkatapos, tuwing nakagawa si Xiao ng gulo, si Ling Xiao ang laging malas na humahabol sa kanya. Kawawang Ling Xiao, palaging hinahabol siya. Pagkatapos balikan ang kanilang lumang alaala, romantikong nagpropose si Ling Xiao kay Xiao sa harap ng higanteng Ferris wheel. Ito ang paraan niya upang ipakita ang kanyang taos-pusong damdamin. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.